Hi everyone and welcome back to another vlog. And in today's video, isa na namang online loan platform yung nakita ko guys at sinubukan para sa inyo. Mukhang bago yung loan app na to or baka bagong palit pangalan. Time of filming this video, meron na siyang 1.9 na nagbigay ng rating sa kanya with 4.8 stars. Up to 30,000 pesos, even 40 over 180 days daw or 6 months. So guys, huwag niyo muna i-download yung loan app na to because as I've mentioned kanina, sinubukan ko siya para sa inyo. So keep watching. Hello everyone, welcome back to my channel. It's Ate Red here and in today's video, ito po si Asset Cred, yung ating pag-uusapan. Probably, or I don't know, kasi nakita ko lang siya sa App Store. Siguro sa iba sa inyo, nakikita niyo na siya sa mga social media feeds niyo, IG, Facebook, whatever. Kung Android ka, well, hindi mo ma-encounter yung loan app. And I think it's for the better. Bagong lahat guys, kung bago pa kayo dito sa channel, please consider subscribing because dito pinag-uusapan natin mga online loan platforms. I share kung saan pwede umutang, anong OLA yung dapat na lang iwasan, at anong OLA yung sige na lang, pikit mata na lang tayo. This video is not sponsored. It is based on my personal experience. I tried adding my GrabPay loan app na to. Ligwak. I also tried adding my GCash sa loan app na to. Ligwak. Tinry ko kasi, di ba, may mga experience na tayo sa mga loan apps dati na nabibigla lang tayo, but may record na tayo. So, buti na lang when I tried this loan app, wala pa naman akong record mga guys. Just a few days ago, nag-vlog ako and parang ako mismo na-distract ako guys sa glare na nagre-reflect sa glasses ko. Minsan hindi ko kasi yan napapansin. That is why, as much as possible, gumagamit po ako ng contact lenses sa mga videos ko. And if you like the color of this contact, itatag ko po yung product. Ito po siya. Ayan, syempre, nabuksan ko na kasi suot-suot ko na eh. So, ito po yung contacts na to. If you like the color, you can buy it in plano or walang grade or pwede ring may grade. Order nyo lang sa EO Optical. Nakatag po sa video na to para hindi na kayo mahirapan sa paghanap. Anyways, back to our main topic which is Asset Cred. So, ayun nga guys, wag kayo kagad mag-conclude na bago to kasi bakit ang dami nang nag-download sa kanya o baka umasa. Dinownload ko pa rin siya para masubukan kahit na may mga galit sa comment section. Kagad siyang hihingi ng phone number. Of course, that's your very first step. Adding your phone number and by providing an OTP, nag-agree ka doon sa privacy policy and service agreement. Agad po siyang nare-recognize as spam. Yung text galing kay Loan Shop. Kala ko wala na naman akong matanggap na OTP. Yung pala hinanap ko pa sa spam. Alam niyo natin, di ba si Loan Shop siya yung padala sa mga online, sa mga codes na galing po sa ganitong mga OLA kung saan na-approve ako. So, maybe that's the reason kung bakit zero ako sa loan app na to guys. Dahil dati na ako na-approve sa mga loan. Pero binayaran ko yun ha. Hindi na ako naniniwala sa mga delete-delete na yan. So yung loan app na to, tulad ng mga loan apps na kasabwat ni Loan Shop, ay humihingi po ng address, yung mga ganun. And the number of children, living conditions, stuff like that. Pero wala na siya masyadong tanong dun sa work information. Kasi pag sinabi mo na, say for example, unemployed, more than 2 years. Pwede ka pa rin mag-continue. Pero yan siguro kung bakit hindi ako na-approve. Sinabi ko kasing unemployed. Tapos 3 po yung contact references na hihingin niya. Kukunin mo dun sa Facebook, kukunin mo dun sa phone book mo at sasagutin mo to. Okay, kala mo, hindi niya natitingnan yung mga nasa phone book mo kasi 3 lang hiningi niya. Wait. Pag-isipan ng mabuti bago kayo mag-provide ng IDs such as UMID, National ID, SSS, TIN, Passport, Driver's License, Postal Voter ID, and Health Card. Pag-isipan nyo yan ng mabuti, guys. By the way, pag pinicturean mo, nakaka-capture nyo po yung ID number. And pagkatapos kong picturean, nagpa-selfie po siya. Pero I don't think it's worth it. Okay? More so, huwag nyo na ibigay yung bank details nyo. Binigay ko yung Grab ko, ligwak. Binigay ko yung GCash ko, ligwak. Lumabas yung iba't ibang mga OLA. Chinek ko rin kung legit ba to, pero hindi ko mahanap yung loan app na to sa list of recorded online lending platforms sa SEC na website. Kaya hindi na ako nagtaka kung bakit ang dami pong mga OLA na lumabas pagkatapos magbigay ng Grab or GCash ko. Andito si Asset Credit, Flexi Growth, Peso Banker, Loan Rush, yung mga ganon. Pero hindi po yung pwedeng pagsabayin kasi one at a time mo lang siyang a-applyan. So, syempre, inuna ko doon si Asset Cred at lumabas yung offer niya. Pero huwag kayo maniwala doon. Pinapalabas siyang 3 months to pay. 3 payments daw, 3,000 every payment, 10,000 pesos daw, and 120 days. So, yung amount received daw is ganyan. Kung legit yung ganitong offer, edi maganda. So, sinubmit ko out of curiosity for social experiment. Humingi siya ng permission na ma-access yung contact list mo. O, yun.
Kala mo lusot ka kanina, hindi. Humingi siya ng access sa contact list at nalaman niya kung ilan yung mga valid contact sa cellphone mo. Tapos humingi rin siya ng, ayun, kung sinabit ko, paasa siya mga be. Pero, obvious na obvious dun sa comments na 7 days lang siya, hindi naman totoo yung in-offer niya. Nakakatakot yung mga ganitong klaseng loan apps, yung mga mabibigla ka 7 days lang pala. Pero, here's the good news. Reject po ako kay Asset Cred at walang pumasok sa aking Grab Pay. Pag na-reject ka sa isang loan app, you can try again with the other loan apps. But I suggest you don't do that, as in wag. And hihintay ka ng, I feel like, pag masyadong matagal yung hinintay mo sa review process, hindi ka ma-approve. Kasi pag na-approve ka, feeling ko, 5 minutes lang pasok na yun eh. Pero wag kang mag-expect na walang kaltas. Kasi ang dami nagsabi ng laking kaltas niya, tapos 7 days lang. So, tinry ko yung isang loan app. Okay, reject ulit. And then another loan app, tinry ko. Okay, I suggest you don't do that. Reject pa rin. So, parang nangunguha lang siya ng information, as some of you would say. For me kung ako lang masusunod, lalayo ako yung loan app na to. Nakakatakot po kasi yung loan app na i-present niya yung parang ganito, parang ganda-ganda ng offer. Yung pala, sa dulo, parang nakakaloka. 7 days lang pala. Pautot lang yung pa long term daw. Of course, it's normal naman for a loan app to give us a really small offer and just a short term kung first time mo. Huwag naman yung to the point na parang ang dami talagang nagagalit sa kanya sa comment section. Basahin nyo na lang guys. Pero hindi naman po kasi sapat na pa-comment section lang tayo. Kaya yun, sinubukan ko pa rin yan para sa inyo. So guys, bago kayo mapadpad sa ganitong klaseng loan app, which I really hope hindi nyo pa siya na-download ever. At kung kayo makikinig sa akin kasi opinion ko lang naman to, it's based on my personal experience, layuan nyo na yung loan app na to. Huwag dito mga be. At bago kayo mapadpad sa mga ganitong klaseng loan apps, check nyo muna yung mga loan apps na nasa Legit Loan Apps playlist by Ate Red. Ginawa ko po yung playlist na yan because it's a list of loan apps na nasubukan ko at so far okay naman yung mga terms niya. And they're much, like 100 times much better than this Asset Cred. So, subukan nyo muna yung mga nasa Legit Loan Apps playlist by Ate Red. It's just a playlist, hindi ko po sila pinopromote Hindi po all the links yan. Just a link to the list of loan apps na nasubukan ko at okay naman yung experience ko so far. So, bago ko mapadpad dito, check the loan apps that are there. And kung meron kang mga loan apps na gusto nyo pasilip, let me know in the comment section. And that's all for today's video. Bye-bye!